Sama-sama tayong magiging Saksi! Iga naharap muli sa reklamong isang pribadong ospital sa Valenzuela City dahil ayaw umano palabasin ang mga pasyenteng hindi pa bayad sa kanilang bill. Depensa naman ng ospital, hindi nila ikinukulong ang mga pasyente o ang kanilang mga kasama. Tumatanggap din daw sila ng promissory note. Saksi, si Von Aquino. Premature baby ng isilang ni Riza Zafra ang kanyang anak noong August 14, 2017 sa East Medical Center sa Valenzuela City. Nakatanggap na raw sila ng discharge order noong October 20, 2017. Pero mahigit isang buwan pang nanatili ang kanyang anak sa ospital bago nakalabas dahil ayaw umanong tumanggap ng promissory note ng East Medical Center. Walang-walaan po kami. Nung nalaman po nila na meron akong demand letter galing sa PAO, bakit biglang may lumitaw na promissory note? Doktor, mga nurse, nagbibigay ng aambangan para sa pambili ng gamot na hindi ko na kayang ibigay. Ganun po sila kalala. Siya mismo nagsabi na mag-janitress ka na lang dito sa ospital, tapos ang pambayad, yung suswelduhin mo, ay na lang yung babayad sa medical bills mo. Doon mo siya kasama na kaso. Ano po yung position mismo po ng Medical director? Yun nagsabi mo? Yes. Lumobos sa mahigit kalahating milyon ang bill nila sa ospital at sa ngayon may balanse pa sila na mahigit 300,000. Magpipitong taong gulang na ngayon ang kanyang anak pero hanggang ngayon hindi pa raw nila nakuha ang birth certificate nito na hindi rin daw inirehistro ng ospital. Halos 7 years old na siya by now, malaki na yung bata, ay wala pa rin ho siyang registered na mga dokumento. Even po mag-apply ng, for example, passport or other government benefits. Trauma naman daw ang inabot ng dati ring pasyente ng East Medical Center na si Cherry Lovic Ignacio na na-confine dahil sa COVID-19 noong October 2021. Hindi raw siya kaagad nakalabas ng ospital kahit binigyan na siya ng discharge order ng doktor. Doon po nila sinabi sa akin na max out na po yung cardio. Sabi ko, pero po yun, wala po akong babayad kasi ang meron na nga kasi HMO ko. And yun ang sabi na kailangan kasi na, na bayaran yun. Dating gano'n. Hanggang sa, sabi ko pwede po bang mag-request ng promissory note? Hindi po honor dito ang promissory note. Gumawa naman daw ng paraan ng kanyang asawa para mabayaran ang bill pero nang hindi pa rin nila nakumpleto. Pinakamasaklap. So nakamat namin almost half na po ng bill. Sabi ng ACE, hindi po pwedeng ilabas basta wala pong cash value. Doon na naman po ako na, namumblema kasi wala po kaming cash ng asawa ko. Sobrang hirap po ng dinanas ko. Karoon ako ng emotional breakdown. Sagot naman ng East Medical Center sa dalawang complainant. Very impossible na hindi kami magre-release ng PN kasi isang requirement nga po para makapaglakad ng GL ay updated promissory note. Pero after nun, malaya sila? Malaya po sila na makakalabas at makakabalik po dito para yun ay mag-update po sila. Hindi po namin sila i-hold at wala pong magiging palit ulo na sasabihin po. Nag-offer din daw sila na ibigay na ang birth certificate ng anak ni Zafra kahapon pero tumanggi na raw ito. Sa tulong ng Valenzuela City Local Government, nakapaghain na sina Zafra at Ignacio ng kasong serious illegal detention laban sa ilang staff at executives ng ospital. Bago ito, may mga nauna nang nagreklamo tungkol sa umano'y palit-ulo na sinapit ng ilang bantay ng pasyente sa naturang ospital, kung saan hindi umano pinalalabas ng ospital ang kasama ng pasyente hanggat hindi bayad ang bill. Kinumpirma ngayon ng Valenzuela LGU na naglabas na ng warrant of arrest laban sa 3 staff ng East Medical Center para sa kasong grave coercion para sa naunang kaso ng umano'y palit-ulo. Ayon sa East Medical Center, nakapagpiyansa na para sa kasong grave coercion ang 2 sa kanilang staff. At large naman ang isa pa. Hinihintay naman ang fiscal resolution sa kasong serious illegal detention laban sa ilang East Medical Center employees para sa hiwalay na insidente. At para raw maiwasan ang mga kahalintulad na insidente ng palit-ulo at illegal detention sa ospital, ipinasa ng Valenzuela City Local Government ang Ordinance 1178 o Anti-Hospital Detention Ordinance. Ito po ay magagamit na ho namin dahil dito po hindi lang po empleyado ang pwedeng kasuhan. Pati po may-ari, shareholder, chairman, president, managing director, medical director. Nanawagan naman si Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian sa Department of Health na aksyonan ang kanilang hiling na ipasara
ang ACE Medical Center dito sa Valenzuela. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng DOH kaugnay dito. Ang ACE Medical Center naman po ay willing makipag-cooperate sa kahit anong pong ipapatupad ng local government. Wala po kaming kahit anong sama ng loob o kahit anong ina-antagonize sa gustong ipa-implement ng LGU. Ang gusto lang po namin ay makausap sila at kung ano man po ang kooperasyon ng hospital po namin, yun po ay pwede namin papag-usapan at pwede namin i-comply kung ano po ang kakailanganin namin. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Timbog ang isang Chinong empleyado sa Taguig dahil sa mga reklamong bogus o pineking parcel na mga nag-order online. Ating saksiyan. Sa mismong pinagtatrabawang delivery service company sa Taguig, dinakip ng mga tauhan ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang isang lalaking Chinese. Ginamit umano niya ang posisyon bilang area manager para manloko. At dahil dito, ang mga naghihintay ng in-order online, mali-mali raw ang natatanggap pagka-deliver. Ang ginawa niya, nag-create siya ng bogus na home partner. Pinangalan sa isang Pilipino. Pero actually, hindi nag-i-exist yun. Doon niya dinadivert yung mga parcels, nagdo-double order o nag-ano siya ng mga fraudulent orders. Tapos, di ba karamihan maraming reklamo na yung nare-receive nilang package ay hindi tama or wrong items, yung iba bato pa. Halos 4 na milyong piso raw ang lugi ng delivery company dahil sa modus. At tingin ng NBI at ng employer ng suspect, may kasabwat pa siya. Because most of the time when he's in the office, he can't pack the bogus parcels, diba? So there has to be someone else out there helping him to pack the parcels to send it out. Tumangging magsalita sa harap ng kamera ang banyagang suspect na naharap sa mga reklamong qualified theft, money laundering, computer-related forgery at paglabag sa Device Access o Republic Act 8484. Sa mga mahilig mag-order online, payo ng kinatawan ng delivery service company, kunin ang pangalan, contact details at kumpanya na magdi-deliver tuwing tatanggap ng package. Mag-ingat sa pagbili ng mga palindang ibinibenta ng bagsak presyo. Kapag nabuksan na ang parcel at nakuha ang laman, burahin ang mga detalye nyo sa package bago itapon ang lalagyan. I know Filipinos love CODs, cash on delivery, but that's actually creating a temptations for people to do bogus parcels, to actually, or even the couriers making fake delivery just to run away with the money. So I would strongly suggest if you can do online payment. Yung mga buyer natin, pag may na-receive silang package na hindi naman tama o mali, ireklamo nila kagad para magiging aware mismo yung kumpanya at mag-conduct sila kagad ng investigation. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Hinarang sa airport dahil sa cellphone sa bagahe. Yan pong ikinagalit ng isang pasahero sa Clark International Airport. Ang nag-viral na insidente sa pagsaksi ni June Veneracion. Isang galit na pasahero sa Clark International Airport ang makikitang kinukumpronta ang mga tauhan ng Bureau of Customs. Sinasabat yung yung padala mo. O anong tawag dito? I-hold lang kayo. I-hold. Sabi ng pasahero, hinarang siya ng mga taga-customs dahil sa dala niyang mga cellphone sa carry-on luggage. Yung phone pong yun, nire-box lang po. Second hand, tapos nire-format, tapos rene-box. Pero matapos makipagtalo, pinayagan din naman daw siyang makaalis at dala ang kanyang mga gamit. Kung alam mo po na tama ka, ipaglaban mo. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga opisyal ng customs sa Clark, paliwanag niya, 100,000 yan, ang sabi po niya. Tapos, ang limit daw po is 10,000 pesos lang. Sabi ko po, padala lang ito. Tapos, ang sabi po niya, bawal daw po ang magpadala. Kasi daw po, ako daw po ang nakapirma. Sabi ko po, yung iPhone na to, hindi po to 100,000. iPhone 12 lang po to. Tapos, ako po ang bumili nito online. Kasi po, yung nagpadala po kasi, pinautang ko, gamit po yung credit card ko. So ako po ang bumili. Ang nangyari, kanyang ipinost sa social media at agad nag-viral.
Sa incident report ng Port of Clark na ibinigay ng isang source, dumating ang pasahero sa Clark International Airport noong May 3. May mga nakita raw na selyadong cellphone sa carry-on luggage ng pasahero, kaya kinailangan ng examination. Nagalit daw ang pasahero sa mga customs personnel nang pinakausapan siya na susuriin ang kanyang carry-on luggage. Nang tignan naman ang kanyang customs baggage declaration form, no ang kanyang sagot sa tanong kung meron ba siyang dalang cellphone o iba pang kaparehong gadget, dalampas sa bilang na pang-personal na gamit. Sabi ng isang opisyal ng customs, ibig sabihin kapag lampas ng isa ang dalang cellphone ng pasahero at bago, kailangang ideklara. Hindi kasama sa bilang ang ginagamit niya. Sa opisyal na pahayag ng Bureau of Customs Port of Clark, nabigo raw ang pasahero na ideklara ang naturang mga item na maituturing na durable goods sa customs declaration form. Ang hindi raw pagdedeklara nito ay paglabag sa batas at maaring mauwi sa pagkumpiska at iba pang multa. Sa ilalim ng alituntunin ng customs, ang mga OFW may pribileho dapat na magpasok ng mga produkto at gamit na tax-free basta't hindi lalagpas sa 150,000 pesos ang halaga. Pero sa bahagi ng type of traveler, resident daw ang deklarasyon ng nagrereklamong pasahero at hindi OFW. Nang mag-viral ang insidente, nakipagdialogo si Overseas Workers Welfare Administration Chief Arnel Ignacio sa mga opisyal ng Port of Clark ng Customs. Inilatag sa kanya ng mga taga-customs ang mga detalye ng insidente. Ano ko na dineklara ko, OFW kayo. So ang pinataw sa'yo, yung pang turista. So kung nabanggit mo na OFW ka, ang ilalapat sa'yo, 150. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Humingi ng tulong ang mga nasunugan sa Barangay 67 sa Caloocan. Wala raw silang naisalbang gamit dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Saksi, si Maki Pulido. 13 pamilya ang nawala ng tirahan matapos matupok ng apoy ang 7 bahay sa Barangay 67, Caloocan City bago mag-alas 10 ng umaga kanina. Walang nasawi o nasaktan pero walang naisalba ni isang gamit ang mga residente. Sobrang bilis po ng pangyayari. Puro kahoy po kasi nandun, kaya bigla na pong lumiyab. Umabot sa second alarm o humingi na ng tulong sa mga kalapit na fire station ng Caloocan BFP dahil magkakadikit ang mga bahay kaya't madaling kakalat ng apoy. Medyo nahirapan lang kami sa mga nakaparadang mga sasakyan. Hindi kasya yung mga truck. Hindi naman naapektuhan yung response time. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog. Magbibigay naman daw ng tulong ang Caloocan LGU sa mga nasunugan tulad ng evacuation center, makakain at pinansyal na tulong. Pero malaking hamon pa rin daw ang pag-ahon para sa mga nasunugan, lalo na ang matitirhan. Siguro po, titingin muna po kami kung sa mga kakilala po namin na pwede po masulungan pansamantala. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Asahan ulit ang rollback sa susunod na linggo sa ilang produktong petrolyo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, posibleng umabot hanggang 2 pesos and 25 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Hanggang 85 centavos naman sa kada litro ng diesel at sa kerosene hanggang pisong bawas kada litro. Strip at cavity search sa mga dalaw sa New Boulevard Prison. Ipinahihinto ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. Pinare-review na rin niya sa Bucor ang patakaran sa strip at cavity inspection. Kasunod ito ng reklamo ng ilang asawa ng mga nakakulong na kalabisan at hindi makatao ang body search sa kanila. Nerelieve na rin at iniimbestigahan ang ilang tauhan ng Bucor na isinumbong ng ilang misis. Nilinaw ng Bucor na bagamat hininto ang strip at cavity search, mananatili pa rin mahigpit ang kanilang security check. Dating Health Secretary Francisco Duque III at dating Budget Undersecretary Christopher Lau pinakakasuhan ng ombudsman ng graft o katiwalian. Kaugnay ito sa paglipat ng DOH ng lagpas 41 billion pesos na pondo sa procurement service ng Budget Department na pinamumunan noon ni Lau para sa pagbili ng COVID supplies noong March 2020. Ayon sa ombudsman, maanumalya o irregular ang fund transfer dahil dapat pambili lang ng common use supplies ang pondo at hindi pasok dito ang mga supply para sa COVID. Sa reklamong administratibo naman sa dalawa, guilty sa grave misconduct at gross neglect of duty ang hatol ng ombudsman. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunan ng panig ang kampo ni Duque at Lau pero hindi pa sila sumasagot. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso,
Sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.